I remember many years ago, yung aking pong anak na panganay ay nung nakuha ko na po sa Middle East. Naisama ko siya sa mga nagbabaptisin nung panahon na yun. After ng worship service dun sa church na aming dinadaluhan, pagdating ng hapon, lahat ng members ay dumiretso kami dun sa tawag ay Corniche sa tabi ng dagat. Dahil magkakaroon po dun ng baptism of immersion. Ang daming binabaptize ni pastor noon. At habang ginaganap yung baptism of immersion, tinanong ako nung anak ko, sabi niya, Dad, anong ginagawa nila? Sabi ko, Nak, ano yan? Nilulubog. Simbolo yan ng pagbibinyag. Means yung kanyang lumang buhay ay yung kanyang lumang pagkatao, ibinaon na kasama si Kristo. No? At nung iahon siya, ibig sabihin mayroon na siyang panibagong buhay. It pictures his new life with Christ. He is sinner, but God loves him. Tapos sabi nung anak ko, ang bait naman ni Lord, ano kaya? Nung nilubog yung mga tao, hindi na iahon. Total makasalanan naman sila. Sabi niya, di daddy, mauubos ang mga makasalanan sa mundo. Yung ating paglubog, nagsisimbolo yan ng bagong buhay. Na lahat ng ating kasalanan, ibinaunan niya. And God is giving people a chance to repent. Yung ating pag-aaralan ngayon ay 3 W. The Christian's walk, the Christian's work, and the Christian's word. Yan. The Christian's walk, work, and word. Yan ang ating maipapag-aralan ngayong gabi na ito. So, basahin mo nga anak yung awit. Psalm 15 verse 1 to 2. Nico, pakibasa mo nga anak. O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Yan. Ang nagsulat po ng Psalm 51 ay si King David. No? Pero I noticed something na itong verse na ito, yung verse 1, ito ay isang tanong. Yung verse 1 na yan, it is a question. And the verse is an answer. Ibig sabihin, tanong niya, sagot niya. Okay? Ulitin natin, Yung verse 1, sabi niya dito, Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? At sinagot niya ng verse 2, Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katuwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang puso. Bakit siya rin ang sumagot? Yan ang tanong sa atin. Dahil merong mensahe ang Panginoon Diyos, why it was written. Tandaan po ninyo, ang lahat na nakasulat sa Biblia, hindi aksidente yan. Ang lahat na nakasulat sa Biblia, yan ay intentional, pinlano, perfect yan na sinabi ng Panginoon Diyos. Tandaan ninyo, ang salita ng Diyos ay hiningahan ng Panginoon Diyos yan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Yan lang ang natatanging aklat na hanggang ngayon, 1,000 years ago na, ang author niyan buhay. Kasi ang author niyan ang Panginoon Diyos. Okay. So, ibig sabihin, is it an accident? No. This is the answer. Dahil may mga tanong tayo sa buhay na ang makasasagot lang ay tayo rin mismo sa sarili natin. Alam ba ninyo yan? Meron tayo mga tanong sa buhay na tayo rin ang makasasagot. Halimbawa, tanungin mo yung sarili mo, bakit kaya ako sumpungin? Bakit kaya ako tamad? Bakit kaya ako urong-sulong sa paglilingkod ko sa Panginoon Diyos? Bakit kaya ako'y may tingin Hindi ba? Bakit kaya ako'y maglilingkod sa Panginoon at pagkalipas, pagdaka ay mawawala? Hihinto. Bakit? Hindi mo pwedeng itanong sa pastor yan. Ikaw ang makasasagot sa sarili mo niyan.
May mga tanong tayong ganyan sa buhay natin eh. Bakit kaya ako ay hindi ko matugunan o ma-fulfill yung pagkatawag ng Panginoon sa akin? Well, alam ko na ito maraming taon na ako'y tinawag ng Panginoon para maging isang ganito. May pinapagawa ang Diyos, pero bakit hindi nangyayari sa akin? Tanungin natin ang sarili natin. Hindi ba? Bakit hindi na ako uma-attend ng Bible study? Bakit dati naman aktibo ako sa simbahan? Meron naman, ang sagot nasa iyo talaga. Na huwag mo na ipag-pray. Pagka merong tao, tanungin mo ang sarili mo. Ikaw ba ay nakikipag-usap pa sa Panginoon? Pwede mong tanungin ang sarili mo eh. Kailan ba ako huling nakipag-usap sa Lord? So yung tanong mo, masasagot mo rin. Okay? Ito ang dahilan kung bakit si Haring David sa verse 1, siya ay nagtanong. At sa verse 2, sinagot din niya. So ibig sabihin, sa dalawang verse na yan, may nabanggit si Haring David na dalawang bagay. Number 1, tabernacle o kaya yung tent na ginagawa nila noon, nung panahon nila. No, yung tent, ang tawag diyan tabernacle. At nabanggit din diyan yung bundok o sa ibang translation, burol o mountain. Alam niyo kung babasahin niyo itong Biblia, dito pa lang sa dalawang verse na ito, ang dami nating matututunan dito eh. Bakit binanggit ang bundok? Bakit binanggit ang templo? Bakit nagtanong? Bakit sinagot niya? Okay, tingnan ninyo ha. Ano ba ang simbolo ng tabernacle o ng bundok? Basta ang alam ko, pag sinabi mong bundok sa Pilipinas, tirahan ng NPA yan. Diyan nagtatago sa bundok ang mga NPA, ang mga rebelde. No? Dito naman sa Amerika, pag sinabi mong bundok, nandyan ang mga oso, ang mga bear, ang mga wild animals. Diba? Wildfire. O yan, yung bundok. Kasi itong mga hayop na ito, their refuge is the mountain. Kasi hindi nga napupuntahan masyado ng mga tao, kaya doon sila naninirahan. So ang tanong dito, bakit nabanggit ni King David na mapalad ang mga tao na pumupunta sa bundok or sa templo? Bakit? May dalawang meaning ang tabernacle at ang bundok. Tabernacle or temple or tent provide us with a sense of direction in life. Bago yan ah. Ang tabernakulo o ang templo, it provides us with a sense of direction in life. Tignan ninyo ha. Pag nangangailangan ka ng direksyon sa buhay mo, you need the presence of the Lord. At nung panahon nila, nagwo-worship sila sa tabernacle o sa templo. Doon sila nagpapatira pa. Natatandaan niyo nung namatay ang anak ni David. Nung namatay ang anak ni David, nagpunta siya sa templo, nagpatira pa siya, nagpuri siya sa Panginoon. Kasi for them, that is their holy and sacred place, ang templo, ang tent na yan. So pag kailangan nila ng direksyon sa buhay, si Haring David, bago yan makipaglaban, makipaggera, tandaan nyo, magaling na general si King David. Bago yan pumunta sa laban, bago humarap sa kalaban yan, papasok yan sa tent niya. Makikipag-usap kay Lord yan. Lord, anong strategy ang gagawin ko ngayon dito, Lord? At binibigyan siya ng strategy ni Lord. Kaya lahat ng laban niya na ipapanalo niya. Kasi God is giving him direction in life. Tinutulungan siya ng Panginoon Diyos. Ganon din tayo eh. We need the presence of the Lord. Of course, our God is everywhere. Pero tignan ninyo ha, pagdating ng linggo, bakit excited tayong mag-church? Nagpupunta tayo sa tabernacle natin o yung templo natin ng Panginoon Diyos na kahit pa sabihin mong Masonic Lodge yung ating pinagdadausan, pero in the presence of the Lord, we don't care. Alam natin, pagka nandoon tayo, nagsasama-sama tayo, may tinatawag na manifestation presence ang Holy Spirit. Kasi nagkakaisa yung puso natin sa pagtaas natin sa Panginoon Diyos eh. Yun ang ibig sabihin nito. Dahil pag nandoon tayo, nakakatanggap tayo ng kalakasan sa Panginoon, nakakatanggap tayo ng leading, ng guidance, na ako po, kaya ako'y maingat eh. Hindi ako po pwedeng tumayo sa pulpito na ako'y merong gradya sa puso ko kasi magbablock yun eh. Magbablock yun. Yung mensahe ng Panginoon, hindi lalabas. Hindi lalabas yun. At mararamdaman ko yun. Mapapansin ninyo, hindi lang ninyo mapapansin, mararamdaman ninyo. Pag ang pastor walang anointing.
Kaya ito palagi ko ito sinasabi. Ito ang tinuro sa akin nung aking pastor na mentor na high school graduate. Ang sabi niya sa akin, anak, laitin man nila ang iyong pagkatao. Laitin man nila ang iyong pananalita. Laitin man ang iyong pagpinag-aralan. Laitin man nila kung ano nakaraan mo, pero hindi nila kayang laitin ang anointing mo na galing sa Panginoon. Walang pwedeng makalalait, kaya iingatan mo yan, anak. Mamuhay ka ng matuwid. Hindi baling hindi ka matalino, hindi baling hindi ka magaling, basta't matuwid ka. Importante yun. So pag nakakatanggap tayo ng mensahe, sa Panginoon, ginagamit ang pastor, lumalakas yung pananampalataya mo ngayon. Tapos, dagdagan mo pa, pag nakakapanayam natin yung mga kapatiran natin sa Panginoon, nararamdaman natin yung totoong pagmamahal. Ano man ang mangyari, makikita ninyo, mararamdaman ninyo yung mga kapatiran na matuwid ang pamumuhay sa Panginoon. Na hindi inaalintana kung ano man yung mga nangyari, basta't ito tayo, mahal natin ang isa't isa. At yung blessing sa atin, nung nagsama yung dalawang simbahan natin, makikita ninyo, parang magaang, masarap, may harmony. Bakit? Kasi napapangunahan ang lahat ng pagmamahal ng Panginoon. Isipin mo kung ikay nasa bahay. Pwede ka naman manood online ng worship Pero bakit iba ang pakiramdam mo pag nandun ka mismo? Nagpupuri ka. Na itataas mo yung kamay mo, kasama mo ang mga kapatiran na nagsisimba. Iba ang pakiramdam mo paglabas mo. Para bagang nahugot ang lahat. Parang Renewed. magaang renewed. Renewed ang pakiramdam mo. So, ibig sabihin, pagka nandoon tayo, nagpapalakasan tayo, gumagaan ang ating pakiramdam dahil nandoon ang mga elders, ang mga prayer warriors, lahat ng yan. So, pag sinabi ni King David, mapalad ka pag ikaw ay pumupunta sa templo. Ito yung sinasabi ni Haring David. Sabi niya dito, siyang lumalakad ng matuwid at gumagawa ng katuwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Ibig sabihin nito mga kapatid, yung nabanggit natin, yun ang benepisyo pagka tayo ay nasa tabernacle o nasa simbahan ng Panginoon. O di nakuha natin ang templo, ang tabernakulo. Ano naman ang bundok? Okay? Sabi ko kanina, NPA o mga rebelde, pag hinahabol ng gobyerno, doon ang kanilang security. Yan pala ibig sabihin ng bundok. Hindi. Pag sinabi ni King David, ni Haring David, na mapalad ang pupunta sa bundok, sabi dito, Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na bundok? Siyang lumalakad na matuwid. Ibig sabihin nito mga kapatid, ang dalawang ito, tabernacle at bundok, alam niyo ba kung sino ang pinakikita rito? Si Jesus. Si Jesus Christ ang inilalarawan ng tabernakulo at ng bundok. Tabernacle signifies Jesus Christ because through Jesus Christ, we find peace, we find joy, and we find love. Kaya ka nagpupunta sa church, sa tabernakulo, para katagpuin si Jesus Christ. Hindi ka naman nagpunta doon para makita mo yung best friend mo o makita mo si pastor. Hindi. Kaya ka nagpupunta sa church, hindi sa tao, si Jesus Christ. Kaya ang tabernakulo, ipinapakita nito si Jesus. Kaya sabi ni David, mapalad ang mga pumupunta sa tabernakulo at sa bundok. Nakita ninyo? Si Jesus pala ito. Tandaan ninyo mga kapatid, ang Biblia, it talks about the kingdom and the citizens of the kingdom. Ang Biblia, written by 44 authors, isa lang ang topic, si Jesus Christ lang. Saan ka makakakita? 7 continents, 44 authors, walang ibang pinag-usapan kung hindi si Jesus Christ. Ang Old Testament, prophecy about Jesus Christ. Ang New Testament, fulfillment of the prophecy. Lahat ito, itong salmo, itong awit, ito yung lumang tipan ito.
Pero bakit si Jesus Christ? Kung babasahin nyo ang Psalm 22, ang Psalm 22, ang awit 22, it talks about the crucifixion of Jesus Christ. Basahin nyo ang Psalm 22. Ang tinutukoy dyan, nagdilim ang kalangitan, ipinako, si Jesus Christ yan, yung Psalm 22. Isipin ninyo ha, after ng Malakay 400 years, hindi nakipag-usap ang Panginoon Diyos sa mga sa bayan ng Israel. Tignan ninyo yung pagitan. Ang huling aklat ng Old Testament is Malakay. After ng Malakay 400 years, hindi nakipag-usap ang Panginoon Diyos sa mga Israelita. And then, lumabas ang New Testament na, yung aklat ni Mateo. Ito na yung pag ulit ni Jesus Christ. So, ibig sabihin nito ganito. Napag-aralan natin ang tabernacle o ang templo, ganon din ang mountain si Lord. Bakit? Tignan ninyo ha. Yung mountain, kaya nagpupunta yung mga hayop doon because that is the refuge. Isipin niyo sa Amerika, alin ang pinakamahal na bahay? Di ba yung mga nasa bundok? Tama? Kasi pag nasa bundok ka, may sense of security ka eh. Malayo ka sa polusyon. Malayo ka sa mga magnanakaw. Sino ba na maaakit ng pagkatataas na bundok para magnakaw ka lang doon? Yung mga hayop, bakit nandoon sila? Kasi doon, safe sila. Doon, dumadami sila. Hindi sila pwede dito sa syudad. Papatayin sila dito. May pest control dito. Merong animal control. Ang mga tao na nabubuhay sa bundok, hindi ba't payapa sila? Pag sila'y nasa bundok, malayo sila sa kaguluhan ng syudad. Ano ibig sabihin ng bundok? Siya ang ating security. He is our assurance, si Jesus Christ. So, ibig sabihin, ito yung ating pag-uusapan. Introduction lang pala yun. Tapos tayo, huwag kayo mag-alala. Ang topic natin, 1 point lang. Watch your walk, watch your work, and watch your word. Watch, no? Ibig sabihin nito, maging maingat tayo sa ating pananalita, maging maingat sa ating paggawa, at maging maingat sa ating paglakad. Ibig sabihin, bantayan mo, maging maingat ka sa paglakad mo, sa pagtatrabaho mo, at sa pagsasalita mo. Bakit? If Jesus is with you, tandaan natin, ang kaisa-isang title mo ay Christian. Pag si Jesus Christ na sa atin, ang titulo natin, we are Christians. Ang tawag sa iyo, you are identified as a followers of Jesus Christ. Ito po ang ibig sabihin. A Christian is a Christian man for Christ in man. Christ-like character tayo. Kawangis ni Kristo. Pag sinabi mong ako'y isang Kristiyano, oy, Kristiyano ako ha, sinasabi mo ganito, kawangis ko si Kristo pag sinabi mong Christian. So, paano mo sasabihin kawangis mo si Kristo kung mas malakas ka pang magmura sa kapitbahay mo? Paano mo sasabing kawangis mo si Kristo kung mas madali pang mag-init ang ulo mo kaysa rin sa katabi mo sa trabaho? So, ibig sabihin, lahat ng tumanggap kay Kristo, pag si Kristo ang nasa ating puso, we are called saints. Saints tayo because of our character. Kaya ang santo, hindi na kailangan mamatay pa para tawagin santo. Pag tinanggap mo si Kristo, sa buhay mo, buong puso mo, tumalikod ka sa kasalanan, nagbagong buhay ka, nagsisi ka, you are a saint. Sapagkat ang saint, mga kapatid, is an alive person. Nangyari yan sa isang pastor. No? Nagkita sila ng kaibigan niya 20 years ago. Classmate niya ng high school. Alam niya itong classmate niya na ito, pasaway itong taong ito. Sabi niya, uy, good to see you. Ang tagal natin hindi nagkita, kamusta ka na? Ay, by the glory of God, by the grace of God, isa na akong pastor ngayon. Ha? Naging pastor ka? Sabi niya, saan ang church mo? Bigay mo sa akin yung address. Dini ka ako sa Molino 3. Dito, malapit dito sa ganito, sa Pag-asa. Sa Caviteño ito Sabi niya ganun. Sabi niya, dumalaw ka naman sa akin minsan. Madalas ako, nandyan lang ako sa simbahan. So, pumunta yung kanyang kaibigan.
Pagpunta ng kaibigan niya doon sa church, wala siyang nakitang mga santo. Lilingalinga yung kaibigan niya. Sabi niya, bakit ganito ito simbahan mo? Bakit walang mga santo dito? Sabi niya, wala naman, puro dingding lang ito. Electric pa na nakikita ko dito sa simbahan mo. Ay, ganun ba? Ay, pumunta ka pag linggo. Pag linggo, punong-puno ito ng santo. Ha? Oo, kasi yung mga santo dito uuwian. Atin ng linggo, pagtapos ng service namin, uuwi na sila. Ano ibig mo sabihin? Ang isang taong tumanggap kay Kristo, yan ang santo. Hindi yung mga nandoon sa paligid mo na inukitang larawan. So ibig sabihin, huwag mo nang intaying mamatay ka pa bago ka maging santo. I-declare mo sa buhay mo, tanggapin mo si Jesus Christ sa buhay mo, magkaroon ka ng repentance, pagsisisi sa kasalanan, yung pagkakamali mo sa buhay, you are considered as santo, saints ka. So dapat alagaan natin yan. Pangalawa, bakit natin aalagaan yung walk, work, and word? Because you are a disciple of Jesus Christ. You are a learner. Nagpapatuloy ka at nagpapatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tayo may Bible study. Alam nyo, mas napakasarap na ikaw ay ma-overdose sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hindi nakaka-impatyo. Ang pansit nakaka-impatyo yan. Ang manok nakaka-impatyo yan. Pero ang salita ng Diyos, kahit magpakasawa ka riyan, hindi ka maiimpatyo, mas lalo ka panlalakas. Kapatid, kung hindi nababago ang buhay natin, aanhin mo pa ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede mong sabihin na ikaw ay isang pantas, matalino, genius ka sa Bible, pero pag ang buhay mo hindi nababago, mainitin pa rin ang ulo mo. Matampuhin ka pa rin, matitisurin ka pa rin, may bitterness ka pa rin, mainitin ang ulo mo. Kahit anong talino mo, hindi nila malalaman na may alam ka tungkol sa Biblia. Naniniwala ba kayo dyan? Kaya hindi mo pwede sabihin, ako'y nagbabasa ng Bible. Baka sabihin ng kausap mo, di nga. Kasi hindi nakikita. Di ba? Kasi hindi nakikita sa iyo eh. Kaya you have to watch your walk, you have to watch your work, and you have to watch your word. Word. Di ba? Paglakad, paggawa, at pagsalita. Mga kapatid, the reason why na gusto nating bago ang buhay natin, from glory to glory, sa ating buhay, is for us to see Christ-like character sa buhay natin. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, dapat ang pagkauhaw natin at pagkagutom natin sa salita ng Diyos ay para din tayong kumakain 3 beses isang araw. Kung pinalalakas natin ang katawan natin sa mga pagkain nasa hapagkainan, dapat pinalalakas din natin ang spiritual natin araw-araw. Pangatlo, bakit natin iingatan yung 3 W? Because you are a believer. Not only a disciple, but you are a believer. You have faith. Ang tawag dyan, mananampalataya ka. Pagkat hindi mo tatanggapin si Kristo kung wala kang pananampalataya sa Kanya. You believe in Jesus Christ, you believe in His promises, lalo na nung nagdaang pandemic, ang daming na-test na faith nung nakaraang coronavirus na yan. Ang dami. Maniniwala po ba kayo kahapon ako'y nagkaroon ng meeting sa isang pastor? Alam ba ninyo, linggo-linggo, libo-libong pastor ang nagkukwit sa church. All over California, all over the Philippines, ang daming nagkukwit, bumibigay ng mga pastor. Sa Pilipinas, sa hirap ng buhay, imbis na magpastor, nag-a-abroad na lang. Iniiwan ang simbahan. Dito sa California, imbis na magpatuloy, kasi po maraming mga tao hindi bumalik sa church natapos ang pandemic. Online kasi sila. Hindi na sila bumalik sa church. Ang tanong ko, pastor ka, bakit mo bibitawan yung pagkatawag ni Lord sa iyo? Sinong nananalo? At sinong natatalo?
Nakita ninyo? Tayo natatalo. Tayo. Ibig sabihin mga kapatid, ito lang yan. Sa Bible may tinatawag na pag-uusig. Yung pag-uusig, in English, pine-persecute ang Christianity. Pag ang pastor bumigay, bagsak ang simbahan. Maniwala kayo. Pag hindi kayang gapangin ng demonyo ang pintuan, ang bintana ng bahay, ang bubong ng bahay, ang babanggain ng demonyo yung haligi. Totoo yan. Totoo yun. Napakaraming pastor. Sabi ko, pastor, ewan ko kung kayo ay aware kayo sa Assemblies of God na tinatawag yung Assemblies of God. Alam niyo, sabi nila ngayon daw, pag nalaman nila na kayo ay may simbahan, pastor ka, pag-aagawan ka pa nila, kukunin ka nila kasi ang daming pastor. Ito lang daw mula January hanggang June. Ang nag-resign na pastor sa buong Amerika, 6,700 pastors. Wow. Dami. Ang nag-resign 30%, yung 70% missing in action na, hindi na nila makita. Iniwanan na lang ang congregation, umalis na lang bigla. Isipin ninyo ano, Dami. napakadami. Saka yun mo ngayon. Hindi natin. Pastor, pari, Miyembro, di ba? mga kapatid, Mga miyembro. maraming pagsubok sa ating buhay, ano. Maraming natetempt na gumawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Just to what? Just to survive. Just to survive. So, ibig sabihin, kung hindi ka pastor, hindi ka manggagawa ng Panginoon, natetempt kang magnakaw kasi sa hirap ng buhay eh. Eh dahil lingkod ka ng Panginoon, hindi mo naman siguro kayang magnakaw, hindi mo naman kayang gumawa ng masama sa kapwa mo, eh kung halimbawa ang simbahan mo, 4 na tao na lang, eh bahala na kayo sa buhay ninyo, mag-a-apply na ako ng Saudi. Kasi may pamilya rin ako. Nasaan yung faith? Nasaan yung faith? Hindi ba? Kaya alam po ninyo ako, I'll tell you this. Ayan po nakikita ng asawa ko. Marami po akong tinutulungan pastor sa Pilipinas. Marami akong tinutulungan. Makikita nyo, kausap mo yung pastor ni hindi makapagpagawa ng pustiso. Totoo, nangangabungi ang ngipin, hindi makapagpagamot. Yung pastor na nagpapakain ng mga bata sa lansangan, na-stroke pa. Kausap ko, pastor, ano nangyari sa iyo? Hindi ko maintindihan. Ang naintindihan ko lang, walang gamot. Kaya sabi ko, anak, hati muna kayo ha. Kalahati kay Lord, kalahati sa iyo. Totoo yan. Kasi mahal ko ang mga pastor eh. Mahal ko ang mga pastor kasi pastor din ako. Mahal ko ang mga pastor. Isipin na lang ninyo, ang daming malalakas na pastor iniiwan ng simbahan. Samantalang ito nagkakasakit pero hindi binibitawan ng simbahan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kaaway, aatakihin ang mga taong mahihina. At kung malakas ka, pahihinain ka niya. Kaya we have to watch our walk, ang ating gawa at ang ating pananalita. Tignan ninyo ha, people that are living in the pattern of this world, which is sinful life, mga kapatid, kailangan pairali natin ang ating pananampalataya. We need our faith ay malalim, ang ugat ay na kay Kristo para hindi tayo basta mabubunot ng anumang pagsubok. So tayo mga believer, because of our faith, mga kapatid, because of our faith, we are identified as believer o mananampalataya ng Panginoon Diyos. Hindi ba't ang ganda nakikita ng kapwa natin? Alam mo, bilib ako sa tao na yan. Nawalan niya ng mahal sa buhay pero hindi mo nakitang nagwala. Samantalang itong taong ito, napagsabihan lang ng amo. Kung makapanggala 18 na, nagwawala na doon sa warehouse. Tapos iniwan lang nung kanyang jowa. 1 linggo ng lasing, hindi nagtatrabaho. Itong taong ito, namatayan ng mahal sa buhay pero makikita mo, nagwa-worship. Nakikita mo, sumasamba sa Panginoon. Bakit? Kasi na-identified tayo na meron tayong tunay na Diyos. Kaya ang mga santo,
tayo nagdadatingan sa church para magsimba, nagbabatian, nagkakamustahan, umiiral yung pagmamahal. Why? Because we are identified as followers and believers of Christ. And then yung last, we are Christians because Christ lives in us. Si Kristo nabubuhay sa ating buhay. Isipin ninyo ha, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, pag nasa buhay mo yan, ano pang hahanapin mo? Ang Diyos Ama na may lalang ng langit at lupa, na kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ang Diyos Anak na nagbigay sa iyo ng salvation. At ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin sa araw-araw. Ano pang kailangan mo? Meron kang hinihiling sa buhay mo. Sabi ng Holy Spirit, huwag kang malungkot. Ang Panginoon Diyos ay nasa iyo. Nakikita ka niya, naririnig ka niya. Sa tingin mo ba hindi niya ibibigay sa iyo yan? Nilikha nga niya ang langit at lupa eh. Eh ano pa yan? Ang hinihingi mo, cellphone lang. Tama. Ang iba kasi akala nila ganito. Yung Holy Spirit lang. Tandaan natin, iisa yan. Ama, Anak, Espiritu Santo. Hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin yan. Nasa sa atin yan. Ang mata ng Diyos Ama nakatingin sa atin. Ang puso ng Diyos Anak nasa atin. At ang gabay ng banal na Espiritu nasa atin. Mga kapatid, ibig sabihin lang nito. A Christian is a person in whom Christ lives again. Kung si Jesus Christ ay buhay sa iyo, tandaan ninyo, ang approximate distance ng Pilipinas to Israel is more or less mga 8,000 miles. Ang pagitan ng Pilipinas at Israel. Nung pinako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, and after nung namatay at siya po ay inilabing, papaano ko alam na siya ay nabuhay na hindi na dapat basahin sa Bible? Paano ko malalaman? Kahit hindi ko basahin sa Bible, paano ko malalaman na si Jesus Christ ay nabuhay at siya'y buhay na buhay? Malalaman ko na buhay siya, papaano? Pagkat si Jesus who died on the cross, tinanggap ko siya, kinuha ko at inilagay ko sa puso ko. Ang tanong ko sa inyo, ilan sa mga Kristiyano ang nagbasa muna ng Bible bago tinanggap si Jesus? Wala. Tama. Karamihan sa mga naging Kristiyano, sineran muna ng gospel. Nakinig muna. Tinanggap muna si Jesus Christ. At nung nabuhay ang Holy Spirit sa kanya, nagkaroon siya ng pagkauhaw. At naintindihan niya na ang salita ng Diyos. Tama? Amen. Bakit? Ako po ay dating iglesia ni Kristo. Wala kaming pinagkaiba sa Katoliko. Pareho kami. Kami ay may relihiyon. May mga ginagawa kami. Yung tinatawag na parang mga ritual na mga gawain. Sa iglesia ni Kristo, hindi kayo pababasahin ng Biblia. Dahil ang tinuturo sa amin, ang tanging nakakaintindi lang ng Bible ay yung mga tinawag. Mga ministro lang at manggagawa. Sila lang nagbabasa. Sila lang ang nagbabasa. Dahil pag binasa mo raw ang Bible, malilito ka, maliligaw ka. Isipin ninyong katuruan na yan. So wala akong kaalam-alam sa Bible. Tapos ang alam ko si Jesus Christ tao. Eh ang sabi ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. Si Jesus Christ yun. And John 1:19, di ba? 4:19. Ano sabi? And the Word dwell in us. In the flesh, nagkatawan tao ang berbo. So, ibig sabihin, naintindihan ko to nung tinanggap ko si Jesus Christ sa buhay ko, nung mabaptize ako, sabi ko parang may nag-uudyok sa akin na basahin ng Bible. At nung binasa ko ang Bible mula pa simula, hindi ko na binitawan ng Bible. Tinapos ko na. Same thing, marami ako nakakausap ng mga kaibigan kong Katoliko. Pakikinig ka ng homily ni Father. Pagtapos nun, sinasabi ba ni Father na, pag uwi ninyo, basahin nyo ang Matthew chapter 2 ha? Pagbalik nyo dito, sabi pag-usapan natin, wala.
Wala ako narinig sa kanila. May homily at ang iniintay lang palagi ng mga tao, peace be with you. Matatapos na yan. Tama, peace be with you. Walang sinasabi. Ako nagsisimbang gabi rin ako eh. Pero ang tawag sa amin sa Cavite, simbang tabi. Kasi naghahanap lang kami na maliligawan pagka simbang gabi. Pagkain. Nagsisigilid-gilid lang kami. At saka masarap kainin yung bagong luto, yung puto bongbong sa kabibingka. Kami naman yung empanada. Oh. Panara. Hindi ba? tawag namin. Ibig sabihin nito mga kapatid, nung namatay si Kristo at tayo ay tumanggap kay Jesus Christ, Anong papa? kahit hindi natin puntahan ang Israel, kahit hindi natin tignan kung saan inilibing si Jesus Christ, nabuhay na siya sa puso natin. Gaano ka-powerful yun, mga kapatid? Paano ka-powerful yun? Paano ko alam na siya ay buhay? Na kahit hindi ko basahin sa Bible, malalaman ko na buhay siya. Nilagay ko siya sa puso ko. Siya ay nakatira sa buhay ko. Kaya a Christian, a person in whom Christ lives again. Ano pa? Ang isang Kristiyano, hindi lang adik sa kape, adik sa Bible. Amen. Ang isang Kristiyano, yung totoong Kristiyano, dapat adik ka sa Bible. Higop na. O, higop tayong kape. Dapat adik sa kape, adik sa Bible. Mas adik sa Bible kaysa sa kape. Alam nyo yon? Na habang tayo nagkakape, alam mo nung araw, ang katerno ng kape ko, sigarilyo. Sa tuwing ako'y nagkakape, hindi po pwedeng wala akong sigarilyo. Yan ang magkatono. Pero alam niyo nung ako po ay nagkaroon ng uhaw, pag ako'y nagbabasa ng Bible, talaga yung kape, sarap na sarap ako sa kape. Habang nagbabasa ka, ito pong Bible ko na ito, simula nung ako tumanggap sa Panginoon Diyos, ito na ang Bible ko, hanggang ngayon nangangaral ako. Kasi ito may Tagalog sa kalahati, merong English sa kabila. May ganda. Para na Ito po iniregalo sa akin ito ng pastor. Itong Bible na ito'y 4 na beses ko nang paulit-ulit na nababasa. Itong Bible na ito. Ingat na ingat ako dito. Mga kapatid, ibig sabihin, pagka tayo'y tunay na Kristiyano, addict tayo sa Bible, pagbabasa ng Bible. Hindi tayo Marian Rivera fanatic. Hindi tayo Kapuso fanatic. Bible fanatic tayo. Addict tayo kay Jesus at addict tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya tayo mga kapatid, aalagaan natin yung ating paglakad, yung ating pamumuhay, paano mo pinapatakbo ang buhay mo, paano ka nagtatrabaho, paano ka nagsasalita. Tandaan mo, ang pangalan ni Kristo ang nakataya sa buhay mo at ikaw ay isang walking Bible. The best version of the living Bible, mga kapatid, ay ikaw. Na kahit hindi mo ituro ang nilalaman ng Biblia, pero pag nakikita nila sa buhay mo, na isinasa pamuhay mo ang salita ng Diyos, ikaw ay naglalakad na isang Biblia. Alam niyo kung bakit? Pag may dala kang Bible, hindi babasahin ng tao yung dala mong Bible. Ang babasahin nila yung buhay mo. Naniniwala ba kayo na the best testimony is your life? The best way of evangelism is to show people how you live in Christ. Konting pagkakamali mo, tandaan ninyo ito, matitisod sila. Sasabihin nila, hindi totoong Kristiyano yan. Bakit? Sama na ugali niyan eh. Kaya nauubos yung coupon ba namin sa office, yan na nag-uuwi. Inuuwi yung kokomban. Pati mga highlighter namin, dinadala sa church nila. Hindi ko nalubos. Dapat maging maingat tayo. Kahit konting pagkakamali. Kasi ang maintindihan nila mga kapatid, pag Kristiyano ka, perfect ka. Kaya dapat maging maingat tayo, bumagsak man tayo, magkamali tayo, sikapin nating bumangon. At hayaan nating makita nila na talagang tayo ay nagbago. Church, a Christian is a person in whom Christ lives again. No? Ito yung ating huling kwento, no? Ito daw si Aling Maria ay isang balo. Pero siya walang anak.
So para makasurvive ang kanyang buhay, yung kanyang asawa na namatay ay pensyonado. Inipon niya ang kanyang pensyon ng kanyang asawa at bumili ng 10 babaeng kalabaw. At tuwing umaga, ginagatasan niya yung mga kalabaw. And then inirarasyon niya ito, binibenta niya fresh Carabao milk. So, nauubos ito tuwing umaga. Ang kanyang gatas, pero si Aling Maria, sa katitinda niya ng fresh milk, napunta siya sa isang born-again Christian. At nung bumili yung Christian, ibinahagi niya si Kristo. Sa madaling salita, si Aling Maria ay tumanggap kay Kristo at siya po ay naging born again. Ngayon, meron palang sikretong ginagawa si Aling Maria nung bago siya naging born again. Yung gatas, pagka isang baso, babawasan niya ng konti yung fresh milk at hahaluan niya ng tubig. Ibig sabihin, dinadaya niya yung mga customer niya. So, anong nangyari? Ha? So, ano nangyari? Napakabait ng Lord. Bakit kamo? Kahit na nakikita niya yung ginagawa ni Aling Maria, mahal pa rin niya. So, binigyan niya ng pagkakataong makapagsisi, nang matagpuan niya ang Panginoon sa buhay niya. At ang nangyari, hindi na niya hinaluan ng tubig. Kinabukasan, nung nagrarasyon na siya, napansin ng kanyang mga customer na nag-iba ang lasa ng kanyang gatas. Kaya tinanong siya, Aling Maria, masarap po ang gatas nyo ngayon. Ano pong ginawa nyo? Nagpalit po ba kayo ng kalabaw? Ang sagot ni Aling Maria, hindi. Pinalitan ko yung Panginoon ko. Dahil dinadaya ko kayo. Ang nangingibabaw na Panginoon sa akin noon ay ang demonyo. Kaya ako nagagawang dayain kayo. Pero nang tanggapin ko si Kristo, pinalitan ko ang Panginoon ko, kaya pure milk na ngayon. Hindi ako nagpalit ng kalabaw. Ang Panginoong Jesus na Panginoon ko, ang siyang nasa puso ko. Yun ang patotoo. Yun ang testimony. Yun ang tunay na pagbabago sa buhay niya. So yung tatlong yan, you walk uprightly, mamuhay tayo ng matuwid. And when He does righteously, yung trabaho naman natin ay trabaho ng righteous, matuwid din. Kaya kung tayo, nasa corporate job tayo, nasa airline tayo, at tayo supervisor na, minsan nangyayari yan. May mga kasama tayo nang dadaya ng timesheet. Totoo yan. May mga caregiver, yung kasama kong caregiver, nang dadaya dati ng timesheet yun. Nagnanakaw ng oras. Nag-uokakaw ng kokomban. Papasok tayo. Alam mo yun, yung papasok tayo na hindi 100% yung ginawa natin, pero binabayaran tayo ng kumpleto. Alam nyo, tandaan ninyo, nakikita tayo ni Lord. Pag tayo na kay Jesus na, yung performance natin sa trabaho magiging matuwid. Pati yung pamamalakad ng buhay mo, matuwid din. At syempre, yung salita mo, matuwid din. Alam niyo, may kwento itong Marites bago tayo matapos. Ito raw si Aling Bella Young, ay isang English lady. At sa kanilang lugar, balitang-balita na siya ay talagang chismosa. Chismosa talaga ito dahil pinag-aaway niya yung kanyang mga kapitbahay. Kaya nung ito'y namatay, ang nakalagay daw sa kanyang tomb, "Here lies a silent clay, Miss Arabella Young, who on the 21st of May first began to hold her tongue." Kauna-unahang araw na hindi nagchismis kasi patay na siya. Sabi niya, mga kapatid, ibig sabihin, pag tayo ay may ginagawa tayong hindi matuwid, pag tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, aalisin natin ito. Aalisin natin. Lahat ng hindi matuwid sa paningin ng Panginoon Diyos, dapat nating i-deal sa Panginoon. Ang tanong, kaya ba natin? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya, mga kapatid. Pag hindi mo inilapit sa Panginoon, hindi mo itinaas sa Panginoon, sabi mo, Lord, hindi ko po ito kayang alisin, kayo po ang mag-alis nito sa akin. And believe, have faith, tutulungan ka ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, God is so good.
God is so good. And let me end this. Maraming tao na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Maraming tao na nabigyan ng maraming pagkakataon ng Panginoon Diyos pero hindi pa rin nila binago ang kanilang sarili. Kung tayo ay tunay na Kristiyano, huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na binibigay ng Panginoon upang pakalinisin natin, iayos natin, maging matuwid tayo, at lagi tayong magbasa ng Biblia. Huwag tayong papayag na tayo ay aalis sa mundong ito nang hindi man lang natin nabasa ang Bible sa buhay natin. Ito ay manual ng buhay natin. At yung message natin sa linggo, Bukas. bukas. Ang message natin bukas, may series tayo about the Bible. Kaya confirmation ito eh. Yung kinanta natin kanina, hindi ka nagkulang. Dito mo basahin. Kulang-kulang. Walang kulang ito. Kompleto ito. At yung ating pananampalataya, sa ating paglakad, sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, kapatid, Kristiyano tayo. Dapat yan ang nakikita sa atin. Amen. Amen po? O, on time tayo ha? Okay. 45. So, Wala. 45 minutes. So, ang tanong sa atin ngayon mga kapatid, ito lang. Ano ang